maganda rin mag-OBS, ano mo rin, ma-enjoy mo rin siya. Tsaka ano, ako hindi pa naman din ganun ka lalim yung alam ko dyan sa OBS. Basic lang talaga. Pero malaking tulong na. Oo. Oo. Pwede ka nga ano, mag-ano doon, yung doon ka na gumawa ng video, editing, pwede na rin eh. Dito, parang Doon na? hindi naman. No? Nagre-record din yan? Nakita ko. Oh, nagre-record yan. Oo, nagre-record. Feeling ko Tama. pwede eh. Hindi eh. Hindi nagka-cut ng ano eh, clip. Ayun lang, hindi nagka-cut. Pero pwede mo siya yung scene, Live di ba? lang, i-raw mo lang, i-raw. Kunin mo yung Oo. buong raw, tapos i-edit mo sa CapCut, gano'n. Naka-live na pala to guys ha. Ay, yun. Pwede. Good evening, good evening. Mic test. Sino Eto. yung cast natin na single hot mom? Ang lupit na na. Ay, si Kas Aaron. Oo, kay Kas Aaron yan. Chili garlic oil. Negosyo niya? Oo, nasa Oo, Shopee yun yan. yung negosyo Oo. niya. Sa Shopee, oo. Okay. O siya Masarap yung chili niya. Siya yung nagsalita ng last meeting na may ano siya, chili business. Oo, siya ata yun. Oo. Kasi Aaron. Okay. Galing. Yan. Tapos yung kay Kas, yung alab lechon. Kay sino nga yan? Kay yung may lechon kasosyo natin. Si Kas Emerson. Kas Emerson. Cass Emerson. Mm-mm. Lechon, Yan. wow. Alab lechon. Kanya yan. Lechon baboy. Saan yun? Sa Laloma? Sa Laloma? Parang. Oo, kasi doon ang mga lechon, di ba? Lidia's lechon, Pingping's lechon. Oo, doon ang kilalang mga Doon lechon. ang lugar pag lechon, order ka eh. Mm-mm. Tabi-tabi sila doon. Antayin lang tayo ng exact 7 p.m. Sige. para mag-start tayo. Ako, support lang kami sa iyo, ka. Support kami. Thank you so much. Oo naman. Basta kaya ng schedule, nandito tayo lahat. Di ba? Kasi be-benefit nga kami sa iyo kasi kami nga dapat magpasalamat sa iyo. Pinagandaan mo talaga. May slides ka pa eh. Kagabi ko lang pinag-aralan. Kasi parang napanaginipan ko lang. Hindi ganito yung setup namin kagabi. 'Di ba, Kas? Stagnant yung live ko kagabi. Ang pangit ng setup ko kagabi. Nung pagkatulog ko, napanaginipan ko yung setup. Eto, gumana naman kahit konti. Galing, ano? Oo, ano naman, normal naman yun sa una. May improve natin yan. Oo, tama. Kagabi, yun natutunan ko rin kagabi, yung slides. Oo, yung ganito. Yung pag-flash ng mga logo, oo. Sa iyo ko rin to, Ayos din. ginawang concept eh. Kasi pinalaki ko lang para parang yung MMK sa, pag ending na. Ganito yun Oo, eh. para malaki ang bayad. Mukhang malaki ang bayad ng mga to kasi Oo. malaki ang exposure eh. Yung sa 100K. akin, maliit lang eh. Sa oras yan, no? Oo, exposure yan ah. Kasi hindi lang yun, di ba? Gagawin mo, chop-chopin mo rin tong content na to, gagamitin mo rin siya sa sarili mo, di ba? Oo. Yung recording nito. Oo, Magagamit mo. pwede oh. Derivative pa rin to. Naka-record ba tayo ngayon? Face Marks? I-record mo tong Zoom natin? Pwede naman. Record nyo lang. Record yun na. Parang pwede kayo mag-record. Sayang eh. Hindi, kung sino host o record yun na lang. Si Chris Marks yata may hawak ngayon ng room eh dahil katulog pa daw si Kastiway. Pero parang pwede mag-request ng record yung audience. Tapos accept ko na lang. Pwede ba yun? Pwede. Mm. Pindutin nyo lang yung Ako kasi more. naka-cellphone eh. Tapos pindutin nyo yung record. Naka-tablet eh. Record on this computer. Ako mamaya, i-record ko rin to through OBS lang. Pupunta akong office mamaya. Okay. Pengi akong kopya guys. Lahat ng Nasa live naman sa Facebook Marami to. akong copy kahit yung mga nyo, kahit yung mga presentation nyo doon. May copy ako doon. Oh, wow. Gagamitin nyo Screen yun. capture device ka? Kung bumili ka ng screen capture, OBS, pwede Hindi, naman. lang yung OBS lang, OBS. sa OBS pwede na. Okay, sa OBS, okay. Sige, aralin ko na lang. Naka-record agad. Dami talagang kayang gawin ng OBS.
Yan nga yung mga vlogger, yan talaga, yung mga game vloggers, yan talaga yata Oh, yung ito, gamit nila, OBS yung sabay gamit Yan, sila nila. OBS. OBS eh. Standard talaga yung OBS. Recording in progress. Ayan na. Ayun. Si Cas Jeremiah yata yung nag-request sa akin. Mm-mm. Pero pwede pa rin nata yung iba mag-record. Ako, pwede pa. Ah, pwede ba? Pwede maraming Try ko ano. nga. Ah, pwede. More. Pwede. Request More. host lang. Oh, request yun lang. Tapos accept ko lang kasi ako yung host eh. Cloud recording, no? Yung Send record on this request. computer. Mas maganda. Nag-send ako ng request. Maganda sa computer mo nakasave Cas Archie. Kasi sa cloud, Oo dito eh. pupunta yun sa ano Mabagal, eh. no? Oo, mabagal. Oo. Parang Google Drive na Dito. yun. Ano ba? Sa tablet Mm-mm. ko kasi, naka-tablet lang ako ngayon kasi. Ayun lang, baka mapuno ang storage ng tablet. Ano eh. Sige, aralin ko na lang muna. Kaya mo na muna. Hingi na lang ako kung meron. Parang ano pa rin eh. Parang mas kampante akong kahit na hindi ko ma-deliver ng maayos. Andyan naman kayo. Ano kasi yung itatopic ko ngayon, parang mas magaling pa rin kayo. Parang ganun pa rin. Yung mga real life experience nasa sa inyo pa rin. Pero try ko yung best ko na ma-explain ko ng maayos talaga. Kasi ano, wala pa akong nakitang nagturo nito eh ng technical talaga na ano, pang accounting standard. Pero pag-uusapan natin 'yan. Ang ano mo ba, gagawin mo kasi is accounting for inventory, meaning quantity or costing? Inventory tracking tsaka Cost of costing. Oo, parang cost of good. Okay. Yan. Cost of goods. Nag-ano ako kasi nung nagtatrabaho pa ako, isa sa mga naging function ko nung nasa oil industry pa ako, humawak ako ng chain of convenience stores eh. So may inventory system din. Basic Oo. lang. In, 'di ba? Parang beginning plus incoming minus outgoing minus ending equals sales. Oo, Yan, parang yan ba yung ganyan. ituturo mo? Oo. Quantity 'yon, pero sa valuation, Oo. dami yan, first in first out. Tatakel natin 'yan. Mm-mm. Yan, ganda. Which is, yan na yung mahalaga kasi yan yung makikita mo margin mo eh. Oo. Hindi mo makukuha ang margin mo pag hindi mo alam ang cost of goods eh. Yung mga ano din, itatakel din natin yung mga iba't ibang klaseng ano, inventory tracking. Hindi lang kasi isa 'yan. Dalawa, sa accounting dalawa 'yan. Nawawala yung audio mo, Kas. Nawawala? Hindi natapos yung sentence mo eh. Sound check, ito. Okay na ba? Napindot ka ba? O Hello? ako ba yun? Internet ko ba? Pero naririnig ako ngayon. Okay na. Okay na. Baka internet. Naku. Oh, malinaw. Okay. Oh, baka internet ko lang. Yun wala nang sasali. Tayo na lang. Okay lang. But anyway, ila-live mo naman din. Naka-live naman to. Shout Shout out sa mga naka-live. Meron tayong 5 million viewers sa live. Live na ba tayo ngayon? Naka-live na kanina mga 6:50. Hello! Shout out kayo sa live. Ka na pala, hindi ka ma-istorbo. Di na makapasok sa Jeep 5 sa link. Pindutin mo lang yung Zoom Pasok meeting. din yan maya-maya. Ang pangit ng signal ko, nawawala. Ano yung tanong mo kanina, Kas Archie? Hindi ko naintindihan ng yung signal. Hindi, ako yun. Baka hindi naputol yung sinasabi niya. Siguro sa internet ko lang yan. Pero okay naman ngayon. Okay naman. Okay. Pero malinaw yung audio, no? Sabay ganun no? Ayos. Kasi makakatulong to sa kay Jeep 5 rin. Nakausap ko na siya about sa business niya, parang makatulong to. Kas Chris Marks. Si Jeep 5, Cas. Naka-live to, Kas. Hayaan mo lang si Jeep 5. Oo. Kahit anong tulong mo dyan, Jeep 5. ganun talaga yan. Pero mahal natin yan. Oo, Ayos na yan. syempre. Bato, kahit ng signal ko rin.
Kasino nga to si Dela Cruz, nanghihingi ng ano eh, Zoom link, bibigyan ko. Saglit Yun, lang. ayan si Cas Emerson. Uy. Eto. Mga kas, okay lang ba na makikinig lang muna ako? Oh, sige lang po. Nagle-layout pa kasi ako eh. Pero kung meron akong share magsasalita na lang ako mamaya. Sige po, thank you. Thank you. Start na tayo. Welcome, welcome. Thank you so much sa pagsali ng ating simpleng live ngayon about sa inventory, tracking, and costing. Zoom meeting ngayon na. Siyempre, naka-live na eh. Maraming salamat sa mga nag-sponsor. Shoutout sa inyo. And also, naka-live tayo ngayon sa Facebook. Shoutout sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ngayon tungkol sa inventory tracking at saka sa valuation. Importante nating malaman na yung tracking ng inventory kung saan nating napupunta yung stocks, syempre. Mas tricky siya kung sa manufacturing kasi merong raw at merong finished product. Kaya medyo maselan to pero itatry ko yung best ko na ma-explain ng maayos. Pero before we start, pray muna tayo. Saglit lang. Pray muna tayo. Lord Jesus, we thank you for this wonderful evening. Pinapasalamatan ka po namin sa lahat ng binigay mo sa amin, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pinagkaloob mo sa amin lahat. Maraming salamat po sa community. Maraming salamat po sa pagkakaibigan. Maraming salamat po sa knowledge and wisdom na binigay mo sa aming lahat. Lord, we pray na i-guide niyo po kami sa araw na to. Anoint our minds na maintindihan po namin yung pag-uusapan namin ngayon. Kaya das, O Lord, kasi wala kaming magagawa kung wala ka. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at maraming salamat po sa lahat ng blessing. Maraming salamat po sa buhay na may pangarap at buhay na masaya. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Start na tayo, guys. So kung meron kayong question, huwag kayong interrupt lang para ma-cater natin yung mga question nyo. So start na tayo. Inventory tracking and costing. Pero before we start, pakilala ko konti. So syempre sa mga nasa live at syempre sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Simple lang, ako lang si Kyle. My name is Kyle. Diba? Napaka-plain lang. Ako si Kyle, may 3 taon akong experience sa accounting. Sa first 2 years ng experience ko sa accounting is nag-focus ako sa US accounting. So gamay ko na po yung general accounting, accepted accounting principle ng US. Kasi ginugol ko yung 2 taon kong naging bookkeeper sa mga small business sa US. Kaya yung QuickBooks yung pinaka malapit sa loob sa akin, sa heart ko. Kasi yan yung software talagang ginagamit ng US sa mga small business. And then yung software na parang naghumog sa accounting knowledge ko at sa experience ko. And also, nakatrabaho ko na rin yung iba't ibang industry. Real estate, merchandise, manufacturing, and lately yung logistics. And sa ngayon, tinatrabaho pang magka-negosyo. Meron ng mga negosyo dati. Pero sa kasamang palad, hindi siya nag-work. Pero hindi tayo susuko, syempre. Magne-negosyo at magne-negosyo tayo. So yun lang, napakasimple lang yun lang yung credibility ko when it comes to accounting. At saka proceed na tayo, mag-start na tayo. So before we start talaga sa sa pinaka
inventory tracking at saka sa costing. Gusto ko munang ipaintindi or lagyan ng context before ko ituro yung pinaka main point. Gusto ko munang ilatag kung papaano ko siyang tinatanaw para nasa same page tayo. Papaano ko tinatanaw yung tinatanaw ang business. Hinahati ko siya sa dalawa. Na-realize ko to nung nag-aaral ako ng programming. Back-end tsaka front-end. Ito yung parang summary niya. Sa front-end, yung sales, marketing, yung mga tao, tsaka yung operation. Basic lang, yung kung sino yung nasa sales, nasa labas, nasa field, yung nagpa-perform, nag-execute, front-end lahat yan. At saka yung back-end, ito yung nasa admin, accounting, tsaka sa numbers. Excuse me. Tinitingnan ko siya. Importante siya sa akin kasi meron akong storya sa inyo. Nung nag-start ako 1 year ago ng food delivery business, nagkamali ako. Kasi sa user interface ng mga food delivery app like Grab, Foodpanda, ang minamarket kasi nila is delivery business sila. Nag-start sila, yung naging interpretation ko rin ng application nila is delivery business talaga sila. Magbo-book ka lang, tapos i-deliver nila yung product. Nasa isip ko lang, sa simple ng likot ng utak ko, in-interpret ko lang siya na na delivery lang siya. Yun yung sa front end na nakikita ko. Pero sa back end pala nun, ang identity pala ng mga platform na yun is platform pala sila. Hindi lang sila delivery business. Platform sila na nagpo-provide ng platform sa seller at saka customer para magtagpo. Parang part lang rin ng user interface yung delivery. Ganon nila kasi minamarket eh. Pagod ka ba sa trabaho? Magpa-deliver ka na lang sa Foodpanda, sa Grab, 'di ba? Nag-start ako agad ng food delivery business. Yung naging structure namin nun is nag-earn lang kami ng delivery fee. Labas sa kaalaman ko na nag-earn pala yung ganoong platform sa merchant na sales at saka sa delivery na part. Yun yung nakaligtaan ko. Patay ang negosyo ko. Patay yung naging natayo ko. Kasi kailangan nating malaman ang identity ng front end at back end ng ating mga negosyo. Yun yung ganon ko siyang tingnan. Front end don't share the same identity as back end. Doon ako na checkmate. Nung tiningnan ko siyang nag-start ako ng delivery business, checkmate ako the moment na delivery business talaga yung tinayo ko, hindi platform. Doon ako na checkmate. Doon ako na na checkmate sa hindi ko siya inaral ng maayos. Hindi ko inaral na iba pala talaga yung back end. Ibang galawan yung back end. Iba pala siya sa operation ng sa likod ng app na yon. Kasi sa user interface ng application ng Foodpanda, napakadaling gamitin ng user interface. Magbo-book ka lang, ma-add to cart ka lang, i-deliver na agad yung yung pagkain. Sa likod pala nun, kapag mag-order ka, pupunta pa yun sa admin. Tsaka yung admin magdi-dispatch sa driver's app. Malay ko bang ganun pala nag-work? Nagbo-book lang naman ako para makarating yung pagkain sa akin. Kaya hindi lahat ng mga negosyong nasa harapan, kung anong tingin mo nasa harapan, hindi siya ganun mag-work kung ikaw na yung mismo nag-ooperate. Iba yung POV ng user interface sa mismong nag-operator. Yun yung gusto kong sabihin. Back-end is the responsible for converting all front-end's performances to numbers. Simple lang naman yung pinaka-purpose ng back-end para masukat
at ma-convert sa numbers yung mga performance ng nasa front end. Siyempre, kung nasa sales, nasasabi mo na bang ang ganda ng kita nyo, pero wala ka namang numbers na mapapakita. Nag-fail yung back end mo doon. Wala ka pang back end kung ganun. Sinasabi mong profitable ka naman, wala ka namang maipakitang sales tsaka yung naging cost ng mga benta mo. Nag-fail yung back end mo doon. Yung front end at tsaka back end, kahit na magkaiba yung identity nila, kailangan talagang masukat lahat. Simple lang talaga, yung front end, magbenta, mag-share ng advokasya, kung ano yung pinaglalaban, kung ano yung binebenta, kung ano yung mga bagay na gusto yung bilhin ng customer sa inyo. Yun lang yung front end. Yung back end, para sukatin yung performance na naging front end. Yun lang, basic lang. Para nasa isang linya lang tayo. Kasi i-connect ko siya sa, hindi kasi ibig sabihin, for example, hindi kasi ibig sabihin nagpo-provide ka ng serbisyo. Ang identity nun sa back end mo, sa accounting mo, o sa numbers mo, serbisyo pa rin yun. Lately ko lang din na-realize, kung hindi ako nakagalaw ng, hindi ko nakita yung numbers, magkaiba talaga. Kahit na parlor yan, hindi yan parlor sa likod ng accounting. Manufacturing yan. Kasi parang minimerge nilang gawin yung, parang naging raw materials yung mga bleach, yung mga nail polish, para mapaganda yung isang tao. Manufacturing. From raw materials, work in progress, hanggang sa finished product. Simple lang naman sa user interface. Papasok ka lang doon, sabihin mo lang na magpapa-bleach po ako, magpapa-gray po ako ng buhok. Pero sa accounting nun, hindi ganun. Hindi ganun kasimple. Kaya kailangan nating maintindihan sa simpleng paraan, sa napakadetalyeng paraan, kung ano ba dapat yung identity o structure ng magiging backend natin. Identify what is the perfect back-end inventory system for your business. Kailangan nating ma-identify talaga. Kasi, para ma-structure natin ng tama at makuha natin yung numbers na kailangan natin makuha sa mga negosyo natin. 3 ko lang siyang tinitingnan. Kalimutan muna natin yung front end sa ngayon. 3 ko lang tinitingnan para mag-track ng profitability ng business. Service, merchandise, at manufacture. Ang service, simple. Napo-provide ka ng serbisyo sa isang tao na wala kang inventaryo. For example, bookkeeping services. Or, yung naging cost mo lang is yung labor mo. Yan, service yan. Wala pa yung inventory. Service lang. Yung cost of goods sold mo is yung naging oras mo, yung effort mo, naging transportation mo para i-accomplish yung serbisyo na yan. Simple lang. Kuha mo na agad yung profitability mo dyan. Yung merchandise, ito yung mga negosyong buy and sell. Mga trader. Aangkat sila ng cellphone sa supplier, bebenta nila ng SRP. Merchandise. Wala kang ginawa na kung ano, nag-resell ka lang. Nag-trade ka lang. Binili mo siya ng mura, ibenta mo ng mahal. Mas mataas yung presyo. Ayun yung merchandise. Ang manufacture, from raw materials, kinumbine mo lahat yon bago naging finished product. Yun yung manufacture na back-end inventory type. At may 2 types ng inventory and cost tracking. Ito na yung medyo technical. Pero madali lang tayo matatapos nito. 2 types of inventory and cost tracking.
perpetual and periodic. Ang perpetual inventory method means that every time a product is sold, returned, or purchased, the inventory count is immediately adjusted. Kung may bibili ng produkto mong cellphone, automatic, pag punch mo ng sale sa system, automatic deduct yon sa inventory count. Perpetual is best for retail, distributors, reseller, trader, franchisee. Franchisee na finished product na yung nakukuha. Ipakita ko sa inyo yung example. Kita ba yung QuickBooks? Okay. May nilagay ako ditong mga product. Nag-stock in ako ng, zoom ko muna konti. Ayan. Nag-stock in ako ng, wag nyo munang pansinin yung raw materials, mamaya na yan. For example, franchisee. Franchisee ka, tapos, franchisee ba tawag nun? Yung ikaw yung nag-franchise, nagpa-franchise, o ay nag-franchise, tama no? Franchisee. Oo, tapos yung, okay, franchisee tama. Pag franchisee ka ng isang pizza shop, syempre, malaki yung chance ang bibigay sa'yo, pizza na talaga, lulutuin na lang. Pizza na talaga siya, kailangan mo na lang ilagay sa oven sa tamang oras para maluto. Nalagay ko siya dito na finished product. Assume na natin na may 10 na quantity binili tayo sa ating franchisor na tag 50 ang isa. Ang asset value sa 10 is 500. Tama? Pag magpa-punch tayo ng sale, ito yung lalabas. Gagamit tayo ng mga customer para matrack natin yung cost of goods sold niya. Eto, unang customer, si Jeff. Nakabenta tayo ng pizza. Benta natin sa pizza, 100. Pagka-save natin yan, ang perpetual sa perpetual daw. Pagka-save natin yan, bawas agad yung inventory. Kita nyo? 10 to kanina. Ito ang perpetual. Kapag pinunch mo yung sale, bawas agad ang inventory. Automatic, liliit yung asset value, tsaka yung quantity, kasi nakasold ka. At kung titingnan natin sa profit and loss report, wait lang. Kung titingnan natin sa profit and loss report, ito yung lalabas sa perpetual. Under kay Jeff, nakabenta tayo ng worth 100 na pizza. Yung cost, 50. Ito agad. 50 yung net earnings natin. Basic lang, di ba? Sa lahat ng inventory system, yung perpetual, ang napakadali. Napaka-basic ng perpetual. Meron nga akong kliyente isa, gumagamit rin ng QuickBooks. Nasa retail, anong gamit nila? Business nila. Cellphone, gadgets, piyesa ng mga cellphone. Basic. Hindi ka naman hindi mo naman imomodify yung mga ganyan Like, parang bibilhin mo na lang siya sa supplier, bibenta mo ng mas mataas ang presyo. Trader. Kaya yung pinaka-best na inventory type sa mga buy and sell is perpetual. Kasi ang pros niya is
real time yung inventory count, tsaka real time mo rin malalaman yung cost mo. Napaka-basic talaga ng perpetual. Yung perpetual, ang pinaka-basic kung may inventory ka, gamitin mo yung perpetual. Eto. Talon tayo sa periodic. Kasi yung, kuha ba yung perpetual? May question ba kayo sa perpetual or wala? Malinaw ba or merong question? Okay lang magsalita, guys. Okay. Ano? Hindi siya POS, accounting system talaga siya. Oo. Ang dami na pala natin sa live. Sa Zoom. So, yun yung perpetual. Basic lang. Live tracking ang inventory, costing. Inventory tsaka cost ng perpetual inventory system. Walang kamintis-mintis. Napaka-basic mag-inventory kapag naka-perpetual ka. Nakaka-save ka ng oras. Alam mo live, alam mo in real time na ninanakawan ka ba o hindi. Kasi hindi magtutugma yung nasa system tsaka sa on hand kung ganun. Kaya napakadaling ipatakbo sa back-end kung perpetual yung gamit mo. Pero kung nasa ganito kang industriya. Kasi hindi mo magagamit ang perpetual sa ibang industriya labas sa ganito. Kasi hindi na siya perfect eh. Pero matatakil natin yan later. Pag matapos ko nang explain ang periodic. Ang periodic naman, ito yung pinakamasakit sa ulo para sa akin. Ewan ko ba? Ito yung nakakaubos ng brain powers. Kasi ang periodic inventory system is a method where a business updates its inventory records at specific intervals rather than continuously. Hindi siya kagaya ng perpetual na taga-punch mo ng sale, taga-punch mo ng purchase, na-add at nade-deduct automatic yung quantity. Sa periodic, hindi ganun. Periodic is best for first-hand manufacturers, restaurant, food industry, printing services, yung kanina, yung salon din, pwede rin. At yung yung ang dami mo pang i-combine ng mga produkto para lang ma-accomplish yung serbisyo ng pinoprovide mo. Yun ang best para sa periodic. Bibigyan ko kayo ng example sa QuickBooks. Eto, meron akong raw materials. Magbebenta tayo ng pizza ngayon. Gamit lang ang dalawang produkto na to. Hindi ko na niramihan para mas simplified yung presentation ko. Kailangan natin ng dough balls at pepperoni para makabuo ng ham and cheese na pizza. So, punch tayo ng sale. Pagka-punch natin ng sale, hindi natin pwede i-include. Ito si Kyle. Si Kyle muna. Ito yung pizza periodic. Yung gamitin natin mag-punch. 100 pa rin. Pagka-save and close mo nyan, pagkatingin mo dito sa inventory, dapat walang magagalaw. Wait, hindi pala Ayan. Sorry, hindi ko pala na yung QuickBooks. Ito, babalik ko. Sa periodic, magpapunch tayo ng pizza. Nilagyan ko lang ng periodic para may tag. Si Kyle bumili ng pizza. For example, naka-periodic yung business. Pagka-punch mo ng sale, hindi nabawasan yung raw materials kasi hindi dapat siya nababawasan agad. Kasi periodic eh. Ang lalabas lang dito sa profit and loss by customer, under kay Kyle, meron tayong nabentang
worth 100 na pizza. Pero saan yung cost? Paano nating malalaman na naging profitable tayo? 'Di ba? Yun yung pinaka-tricky na part sa periodic. Hindi natin real time malalaman kung naging profitable ba tayo. Kasi every end of the day or every week or every month pa siya ginagawa. Paano ba nating makukuha yung naging cost sa 100 na yan? Ang ginagawa ng periodic in specific interval. Pakita ko sa QuickBooks. Ang ginagawa sa periodic is every end of the day, usually, nag-inventory. Na-try kong, nakapagtrabaho ako dati sa banana chip. Naging banana chip cooker ako. Siguro 4 years ago or 3 years ago. Nakalimutan ko na. Pero isa yan sa mga naging una kong trabaho. Before mag-out ng lahat, yung production, titimbangin ulit yung mantika. Before mag-start ang production, titimbangin yung mantika. After mag-production, titimbangin ulit yung mantika para malaman kung ilan yung na-consume sa production na yun. Yun yung periodic. Kapag nakita nyo yung sa Minute Burger, kapag nag-cut off sila, may makikita kayong papel na malaki na may mga product tsaka blank. Kasi, binibilang nila yung quantity beginning balance. Tsaka before na naman, pag mag-cut off na naman, mag-change shift, ibabangga nila yan para makuha na naman nila ulit yung ending balance or ending count ng mga inventory. Yun yung periodic. At ganito siya gawin sa system. Inventory quantity adjustment. For example, ang natira sa araw na yon, change natin sa cost of sales. Ang natira sa raw materials nang gumawa tayo ng pizza, sa dough balls at saka sa pepperoni, binibilang natin yung dough balls as pieces, binibilang natin yung pepperoni as kilo. For example, pagbilang natin sa dough balls is naging 4 na lang the end of the day. Tsaka yung yung pepperoni nabawasan ng 0.1 sa kilo niya. Eto siya. Pagka-save natin yan, dito pa natin makikita sa report kung magkano yung naging cost. Eto, lugi pa, no? Hindi siya ma-under kay Kyle. Kasi hindi natin nakapangalan kay Kyle to eh. Pero ito yung the end of the day. At sa inventory naman, ito yung makikita natin. Mali ata yung pagka-punch ko. Wait lang. Change muna natin. Dapat 0.1 lang yung mali. Ang natira pala, for example, ang change in quantity is dapat 0.1 lang. Kasi parang 4.9 yung natira sa kilo. Parang ganyan. Parang nadagdagan. Wait lang. Mali pa rin yung pag-punch ko eh. Di-delete ko na lang. Tapos gagawa ko ng bago. Eto. Inventory quantity adjustment para ma-input na natin yung mga natirang product. Yung dough balls lang at saka yung pepperoni. Sa new quantity, meron lang tayong 4. Tsaka pagtingin natin sa pepperoni, meron na lang 4.9 kilo. Eto. So, nabawasan yung dough balls na naging 4 na lang siya at naging 4.90 kilo na lang yung pepperoni. At sa cost of goods sold, ito yung naging
cost. Sa out of 100 sale, ito yung naging cost natin sa 30. Dale, ang periodic, hindi mo siya malalaman agad-agad na i-sale. Kasi meron akong kaibigan nagtrabaho sa SNR. Ay, hindi sa SNR. May kaibigan akong nagtrabaho sa sa isang pizza pa rin. Pizza. Hindi SNR. Accounts payable siya doon. Siya din yung nagbabangga ng inventory. May system silang gamit. Trinay nilang mag-perpetual sa pizza. Ano bang logic ng pizza kapag pinerpetual? For example, dapat 5 grams ang sibuyas, 5 grams sa sibuyas, isang double, 5 ml na ketchup. Pagka-punch mo ng sale, automatic deducted yun sa inventory. Pagka-deduct nun, dapat the end of the day, nagiging bagka yung actual at saka yung sa system. Hindi nagiging accurate. Bakit? Hindi talaga bagay sa manufacture na i-perpetual. Bakit? Unang-una, hindi lang yan yung magiging matira kasi merong waste. Meron yung waste. Tama? Hindi yan magiging actual. Kasi, meron pa yung mga waste, meron pa yung mga kapalpakan na mangyayari sa operation, at hindi mahihirapan na kayo mag-track. Sasakit lang ang ulo nyo at hindi nyo yan mahahanap. So, ilagay na natin na okay na yung security nyo. Labong manakawan kayo ng raw materials. Nilagyan nyo na sa front end nyo, sa pinakaharapan, ng security guard scanner lahat para hindi lang kayo manakawan. Kahit na i-perpetual nyo yan, hindi perpekto ang tao. Magkaka-waste yan at hindi tutugma yan. For example, 5 grams lang dapat yung naging onion. What if nasobrahan? What if may green pala yung onion na yun, nga kailangan pang ikat? Madadagdagan naman, di ba? Yun yung gusto kong i-share. Ano bang dapat na inventory type yung i-apply nyo sa mga negosyo nyo? Ano bang bagay na inventory at costing type ang dapat na i-apply nyo sa negosyo nyo? Konti lang yung naging transaction ngayon. Parang isang pizza lang na naka-perpetual at isang pizza na naka-periodic. What if yung negosyo nyo hindi lang isang product line item? Hindi lang isang napakaraming product line item. What if manufacturer din kayo? Hindi lang isa or dalawa yung raw material nyo. Pero napakasakit sa ulo na. Napakasakit sa ulo ng i-track. At hindi mo malalaman yung cost mo pag hindi tama yung ginamit mo sistema. Napakasimple lang ng topic ko ngayon. Pero ang daming mga negosyong nagsa-struggle sa ganitong bagay. Unang-una nyo lang naman dapat na gawin kapag nag-start na tayo ng negosyo is una yung sales, tama, yung front end. Pero yung back end, kailangan pa rin nating ipinaka-detail. Kailangan nating ibuhos yung oras natin na makuha yung possible accurate numbers para malaman natin naging profitable ba tayo o hindi. Ang perpetual, napakadali eh. Pero marami tayong kasosyo dito na mga from raw materials, yung mga creator talaga. Yung from nothing to something. Parang ganyung mga ginagawa. Ito, periodic ang bagay sa inyo, pero araw-arawin nyo. Pero yun lang, hindi yun siya kayang manualin. Kaya nga, isa sa mga reason, kita nyo sa QuickBooks. At ito, binili ko lang siya for demo presentation. Pero hindi ako nag-add ng napakaraming product para lang maano sa inyo. Ma-share sa inyo yung gusto kong sabihin. Kasi enough na to para maintindihan nyo ano pinagkaiba ng periodic at saka perpetual. Same yan, masakit sa ulo. Tapos hindi ka magsisystem. Sasabihin mong pagtsatsagaan mo yung
ima-manual mo lang. Tapos sisihin mo agad na ninanakawan ka. Hindi mo alam kung saan napupunta yung stocks. 'Di ba? Yung utak, ginagamit siya sa decision making. Hindi siya dapat ini-store ng data. Oo. Sige. Sige po. Kas Archie, please. Magandang gabi. Oo. Pa-rephrase nga kas parang naglo-loading yung utak ko. Sige, sige. Oo. 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 Mm. Ayan. Yun yung periodic tama. Mm. Okay. Yung question nyo kas Archie, paano natin i-account yun or i-assign sa mismong sale? Oo, sa mismong itatag. Yan yung napaka-tricky sa periodic. Sige, pag-usapan natin yan. Sa perpetual, napakalinaw kung kay kanino na-assign na sale yung isang pizzang nabenta. Tama? Oo. Pagka punch natin ng pizza kanina kay Jeff, automatic na-assign siya sa cost of goods sold agad. Again, sa pizza na perpetual. Ito, cost of sale agad. Ang sa periodic, ito ang pinaka-tricky sa kanya. Kasi ang binibilang ng periodic, ang kabuuang operation. Ang pinaka-logic ng periodic, ilan ang pumasok na sale sa'yo at ilan yung sorry. Hindi ko na. Ito. Baguhan kasi sa OBS eh. Pero pasensya na. Ito. Ulitin ko. Sa perpetual, napakalinaw. Napakalinaw na kanino na-assign yung sales. Kay Jeff. Diba? Nag-cost of sale agad siya. Kung mapapunch ako ulit ng another customer, kung kanino ko siya nabenta, mag-a-add din niya ng column dito sa kung kanino na benta yung specific na pizza. Napaka-basic sa perpetual. Ang sa periodic, ang binibilang ng periodic, sales. Na-assign natin sa tamang tao kung saan natin dinidistribute yung product. Diba dito kay Kyle? Pero nung nag-costing na tayo the end of the day, nakalagay na dito sa presentation, saan not specified na siya napunta? Ang question ni Kas Archie, paano nating hihimayin kung kaninong napunta yung product na yon? Paano siya hihimayin sa per sale or sa per customer? Para sa akin, napaka-imposibleng i-track.
Kasi, yung naging cost na natin ng sa periodic, oo, madaling i-track kung saan natin nakabenta. Pero kung ihima-himayin natin sa kung anong sale siya napupunta yung mga cost, ang sa periodic, binibilang niya ang kabuuang operation. Hindi na niya natatrack kung saan napuntang customer, kung saan anong sale siya na nakuha. Ang binibilang na lang ng periodic sa kung anong natira at sa kung ano ang nakuha. Sa tanong ni Cas Archie, para sa akin, parang imposible siyang i-track or himayin gamit ang periodic. Pero kung gusto nating himayin talaga, gamitin natin yung perpetual. Nasagot ko ba, Cas Archie? Mm-mm. 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 Oh, tama, tama. Mm-mm. Oo. Thank you, thank you. Nag-hands up siya, no? Cas Janry? Ah, opo. Po. Ah, okay. Wait lang. Ano, kung gusto niyo mag-purchase ng QuickBooks, advisor po ako ng QuickBooks. So, mag-message lang po kayo sa akin. Thank you po. Kas Janry, naka-hands up ka. May question ka ba? Oo. Oo. Okay.
Ayos. Eto, na open up naman na tong mahimay siya. Actually, sa QuickBooks Online, yung ginawa ko kay John Ray, open up ko na lang, Kas. Ang ginawa ko kay John Ray, ang tanong kasi ni Kas Archie kanina, paano siya mahihimay per sale? Imposible. Kung by customer, kung retail ka. Pero kung per project basis, doable siya. Papakita ko sa inyo. Di ba, nagbenta tayo kay Kyle ng isang pizza. Tama. For example, yung pizza is project. Itong location ng QuickBooks Online, ginamit ko siya sa per project. For example, project A. Papakita ko sa inyo. Sa project A, meron tayong sale na 100 pesos. Diba? Sa project A. For example, yung sa mga printing, sa mga malaking projects na talaga. Like, malaki na yung mga sale at saka cost. Na kailangan na talagang i-track ang job progress. For example, pinangalan natin siyang project A. Pagka save and close natin dyan, magpa-punch tayo ng inventory quantity management, inventory quantity adjustment. Ka-account natin sa cost of sales. Dito sa dough balls at saka sa pepperoni. New quantity niya is naging 3 na lang at saka 4.5. Yung location, lalagay ko dito yung project A para ma-account yung cost of sales sa itong project na to. Kuha. Eto, mag-export ako ng report para makita nyo. Profit and loss by location. Eto. All dates. Para makita na. Run report. Kuha. Sa project A, meron tayong sales na naging 100 at naging cost of sale natin is 60 under project A. Nasagot ko ba yung tanong? Useful siya sa mga malalaking product, para kung naka-retail kasi yung pizza worth it ba sa energy na hanapin at kalukutin man natin yung mga konting pera na yon. Pero sa malalaking scale na, like mga millionaires na, mga 100,000s na, yun may sense na siyang i-track. Kasi dapat na talaga yung i-track kung anong naging cost nun. Ano bang mga instances na matatrack natin yung mga cost? For example, yung sinabi kanina ni Kas Archie, tinanong niya yung ink. Sa fabrication, pag pag nag-invoice na tayo sa customer, check na, the end of the day, dapat nabilang natin kung ano nagamit natin sa project. At ilalagay natin sa QuickBooks, sa system, kung ilan yung na-less. Diba? Pagkalagay ko dito ng doubles, change in quantity. For example, gumamit tayo ng 2 kilo. So, nag-less tayo ng 2 kilo. Siyempre, yung new quantity, isa na lang. Pagka project A, save and close. Eto, nadagdagan na ulit yung naging cost ng project A. Na-wrong siya ng account. Naka-inventory shrinkage. Change natin to dapat cost of sales. Para tama yung reporting. So, posible bang himayin? Napaka-posible.
Pero depende na lang sa gaano siya kalaking scale ang ita-track mo. Sa Project A siya naka-assign, no? Sinasuggest ko tong ganitong mga paraan kung B2B business. Pero kung retail, napakaraming location ang magagawa mo. Tama? Maglalagay ka pa sa customer na field, at saka maglalagay din tayo dito sa location para mag-copy-paste. Pero kung gusto talagang matrack, ano, every sale, dapat merong papel na nag-i-indicate na ito yung na na spend natin na material sa specific na customer na to. Para ma-punch sa system at i-allocate sa specific customer. Posible pa sila siya kas Archie, pero matrabaho. Yun pala yung sagot doon. Pasensya na. Yun sa periodic. Diyan pa ba kayo? Sige. Oo. Oo, nag-punch na ako agad, oo. Negative 2. Oo. 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 Cost. Oo. O, tama. Walang problema. Sa QuickBooks, walang problema pag ganyan. Sige. Tama. Kasi, yung inventory type na ginagamit ng QuickBooks Online, first in, first out. Wala siyang pake kung anong ginawa mo sa operation. Basta kung nag-punch ka ng punch, basta ang i-assume niya, yung lumang stock yung lumang stock talaga yung i-assume niyang naunang nasold. For example, itong doubles, ang pinunch ko dito kanina, nag-stock in ako, 20 yung bili ko sa supplier. Ang isa. Kung maglalagay tayo dito ng, for example, expenses, kasi nagbayad tayo sa supplier ng doubles. Bili tayo kay Cash Archie ng doubles. Oo. Lang sa'yo kung hindi, Ay, okay na. sa next time na lang. Na-fix ko Okay na. na? Oo. Pasensya. Okay, salamat. Yun lang Thank kasi you, may thank you. hindi nila naririnig yung tanong. Kaya parang sagot, ikaw lang naririnig nila. Oo. Okay na kasi. Thank you. Thank you so much. The best talaga to si President eh. Nakakaligtaan. Hindi, ako. wala. Ayos lang. Sige, tuloy. Thank you so much. So, eto. Sa expense, bibili tayo kay Cash Archie ng doubles. Unang bili ko, kita nyo kanina, na 20 pesos. Tapos nagmahal si Cash Archie kasi naging masama siyang tao. Bili tayo ng 5. Tapos naging 30 yung doubles. So, 150 yung amount. Tsaka, bumili din tayo ng 1 kilo ng pepperoni na worth, naging 200 na, naging mahal. Grabe yung inflation. Tsaka save and close na natin. Pagkatingin natin yan sa report, magbabago yung average cost niyan. Eto na. Kinakalculate na ng QuickBooks ano yung average na cost sa isa. Kita? Ito na yung cost sa per kilo. Ito na yung cost
sa per pieces. Now, kung magpa-punch tayo ng sale, balik tayo sa profit and loss. Gawin na lang natin yung by location para track talaga natin. And loss by location. Maraming reports ang QuickBooks Online. Kayo na lang magsasawa na mag-customize sa anong gawin nyo. Eto, for example, magsisale tayo ng bagong customer, bagong project. Si Kyle pa rin, pero papangalanan natin Project B na para ibang column na naman na makita natin yung difference. Bumili ng pizza si Kyle, periodic 100 ang 120 ng isa kasi mahal na yung cost. Pero binenta niya, ang binili niya is tatlo na. Save and close. Dapat all dates na lagi. Eto, may Project B. 360. Nakabenta kay Kyle ng 360. Now, itatrack na natin kung magkano yung naging cost sa 360. Yung natira na lang sa old na inventory kanina is, pwede natin itong itrack. Pag pinutin natin yung mismong product, makikita natin yung history ng pagbili. Ito. Nag-add tayo ng quantity kanina, 5. 20 yung mga naging rate. Tsaka, sa old na stock, isa na lang yung natira. Tsaka, bumili tayo ng bagong 5, so 6 na lang. So, meaning, yung magiging cost ng tatlong doubles is first 20. Tsaka yung dalawa, 30 na lang. Papakita ko sa inyo. Pag inventory quantity management natin dyan, adjustment. Cost of sales natin, project B, tsaka i-less natin yung doubles, tsaka pepperoni. Change in quantity, nakunan ng 3 kasi 3. Tsaka nakuha na ng negative 3 pala yan. Negative 3. Tsaka negative 0.7. Yan. Save and close natin dyan. Ang lalabas na dito, eto na. May cost of sale na tayong 130. Kita? Pag pipindutin natin yan, eto na yung naging cost sa Project B. Cost of sale. 70. Parang mahirap basahin. Ito yung na-account. So, pag less natin ng 3 doubles, tsaka yung pepperoni, ang total na naging cost niya, in FIFO method, total niya is 130. So, ito yung FIFO. Automatic. Wala siyang pakialam kung ginamit mo bagong stock or hindi. Basta mag-a-assume siya na kung anong unang in-stock mo, yun yung unang mabibenta. Yun yung QuickBooks Online. Ganun naman dapat. Kung manufacturing ka, dapat yung mga nauna dapat talagang mga items, yung na-dispatch siya. I-dispatch siya para yung mga bago, last na silang magamit. Any question sa FIFO or sa gantong setup? Ayos? Ayos. Diba? Napakakunti lang ng tinakil natin. Sinimplify ko lang pinasimplify talaga yung topic. Kasi kahit ako, dumudugo yung ilong ko kapag ganito na. Kaya mas mabuting na set up talaga yung mga business. Isang inventory type, pumili ka lang ng inventory type na naaayon sa negosyo nyo. Tsaka structure nyo yung accounting system nyo
na mag-export ng report ng anong kailangan nyo ng mga report. Ito, ginawa ko lang yung project yung pizza, pero yung pizza hindi siya by project, by crossover dapat siya. Or by location kung franchisor ka. Di ba? Wala, yun lang. Napaka madugo at parang awa nyo na. Ito yung next slide ko. Talagang mahirap mag-manual. Kaya please lang, nagmamakaawa na ako sa inyo. Mag-system kayo. Libre man yan o bayad, i-practice nyo na may system. I-practice nyo na may POS, i-practice nyo na may accounting system kayo. Kasi, hindi kayo makakatalon ng level 2 kung hindi nyo alam yung numero nyo. Hindi kayo makakatalon ng napakalaki at hindi nyo alam kung anong ilalaki nyo kung hindi nyo alam kung saan kayo naging maliit. Tama? Kung hindi nyo alam yung sukat ng mga naging sale, kung hindi nyo alam yung sukat ng mga naging cost, parang walang sense na mag-scale ka kasi anong in-scale mo? Anong naging basis mo para mag-scale ka? Kaya parang awa nyo na mag-system na kayo. Sinishare ko to sa inyo kasi nakita ko sa 2 taon kong nagtrabaho sa US. Napaka-dependent nila sa system. Ang gobyerno may trust sa mga system ng bawat negosyante doon. Gagawa-gawa ka lang ng invoice or basta dumaan lang sa bank account mo yung expense, automatic na yun. Kahit na hindi mo, walang attachment ng invoice yun, i-credit yun ng IRS na expense mo. As long as meron lang bank confirmation or kahit walang invoice, ganun sila ka-dependent sa system at doon sila nagre-rely sa sa system doon sa US. Kaya kung gusto nating maging first world country yung Pilipinas, isa sa pinaniniwalaan ko na kailangan na nating i-practice yung system. Tama na yung manual. Tama na yung i-let go nyo lang yung konting pera para lang at least malaman nyo lang yung numero nyo. Napakahirap kasi talagang palakihin yung isang bagay na hindi mo naman alam kung maliit ba siya o malaki na. Tama ba? Nagme-make sense ba yung pinagsasalita ko dito? Yung system, ginawa siya para mapasimple yung bawat isa. Pinasimple niya na hindi na nga kayo nagmamanual, hindi na kayo nagsusulat. Mag-i-input ka na lang ng data, i-update mo lang yung inventory, update mo lang yung sales, update mo lang yung expenses nyo everyday. Tapos, makaka-export ka na ng report based sa kung paano mo siya sinet up. Sa system, wag nyo dapat siyang katakutan. Kasi sa system, sa simula lang siya mahirap. Sa setup at implementation lang. Pero kapag na-implement siya ng maayos, solve na kayo. Pwede na kayong tumalon, pwede na kayong mag-scale, at alam nyo na kung anong dapat nyong gawin sa front end. Kasi yung back end mo, maayos na siyang nag-interpret sa performances ng front end nyo. Yun lang naman, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. Thank you so much sa mga nanood, sa mga nag-question. At any question pa, yun lang naman. Gusto ko lang i-share na Ako may mag-system share na ako, kayo. Kas. Sige, May Kas. share Sige, ako, Kas. Sige, please, Sir Archie. Share ako, Kas. Okay. Ang ganda nung shinare mo sa amin, Kas, kasi ang tinutukoy mong, yung topic na binigay mo sa amin ngayon, yan ang buhay ng negosyo. Yan yung pagprotekta sa puhunang pinapaikot mo, yung tinatawag nilang working capital. Ang pinakamahirap po para sa mga gustong magnegosyo ay yung lagi kayong kailangan maging masinop sa pag-monitor ng perang pinapaikot ninyo. Pag wala po kayong inventory system, unang-una, hindi lang sa hindi nyo alam kung kumikita kayo kada sale. Mamumroblema po kayo kung ninanakawan kayo ng tao nyo. Tama. Kaya po maraming mga negosyante ngayon na hindi makaalis sa kanilang tindahan, hindi sila makauwi nang hindi sarado yung tindahan kasi hindi nila alam kung tama ba yung bilang ng inventaryo at Tama. yung pasok ng pera pagkatapos ng shift. So, tama po yung sinasabi natin ngayon na yung sistema po, yan yung bala or yung tool na
magpoprotekta sa inyo pagdating sa pagnenegosyo para po yung oras ninyo hindi lang naipit sa pagbabantay. Tama ba yun, Kas? Tama, Kas tama. Kyle? Ang importante po, ang taong nagnenegosyo, ang tingin niyan sa customer. Yung pong negosyo natin sa likod na nagsaservisyo ng customer, kailangan umiikot yan nang meron paraan bantayan nang wala kayo. Mm-mm. So yan po yung sinasabi na may mga ganitong bagay, QuickBooks, may mga bookkeeper na pwede naman, hindi po natin kailangan maging expert sa paggamit ng QuickBooks sa umpisa. Meron naman pong pwede mag-setup niyan para sa atin, babayaran lang natin. Tama ba yun, Kaskayan? Tama. Hindi naman natin kailangan maging expert. Isi-set up yan para sa atin, depende sa pangangailangan natin. Mm-mm. Ang kailangan po na tinuturo sa atin na napakagandang ginawa ni Kaskal is dapat maintindihan natin kung ano yung ginagawa ng tool. Ano ang ginagawa ng QuickBooks? Ano yung pakinabang nang nag-invest tayo ng oras at siguro tao na nag-set up at tao rin na nagmo-monitor kung tama ba. Pwede naman i-audit yan sa Duna eh. Inventory count end of the month, i-correct mo yung figures sa QuickBooks. Tama ba yun, Kaskal? Tama. Pwede yun eh. Pwede yun eh. Tawagin niyo yung bookkeeper ninyo. Manual count kayo inventory, i-correct natin yung balances sa QuickBooks. Makaka-capture nyo pa rin yung cost for the month eh. Pwede po lahat ng resibo ng pinamili, 'di ba? Lahat ng mga returns, lahat ng mga ganyan, pwede nyong i-correct yan eh. Kasi ang nakakatakot po sa pagnenegosyo, naipit kayo sa sistema ng pagbabantay ng inventory at ng cost, nakakalimutan yung tumutok sa benta. Pag wala pong benta ang negosyo, lagi kayo kukwentahin. Pag naubos po yung capital ninyo dahil bayad kayo ng bayad ng tauhan, fixed cost, tapos wala kayong benta, pangbayad ng fixed cost, ang fixed cost po, ibig sabihin yan, gastusin na babayaran nyo kahit may benta wala. Yan po ang kumakain sa negosyante. Yung fixed cost ng renta, fixed cost ng tao, di ba? Kung meron kayo refrigerator, yung fixed cost ng kuryente, Oo. ubusin po kayo niyan. So kung negosyante po tayo, dapat ang tinitignan natin, yung pagpasok ng pera, yung system ang magbabantay ngayon kung tama ba yung inventaryo at yung costing para sigurado tayo yung puhunan natin umiikot. Tama ba yun, Kaskal? Tama. Nilalakap lang Tumpak. natin, ano? Galing eh. Galing na tinuro mo sa amin eh. Maraming salamat dito. Thank you, Yan thank po. you. Meron akong napanood ko po sa isang sumikat na, hindi ko nasasabihin yung pangalan, baka ma-promote ko na hindi oras eh. Meron po sumikat na viral na nagbebenta ng pares, tapos dinumog ng mga vlogger. Oo. Tapos in-interview po siya dun sa kanyang pares overload. Oo. No? Sabi po niya, paano mo nalalaman kung kumikita ka o hindi? Sabi niya, hindi nga ako pwedeng umalis dito kasi wala siyang sistema ng pag-monitor ng inventory. Ang ginagawa lang niya, magkano pinamalengke ko ngayon, Mm-mm. magkano yung pumasok na pera. Basta may sobra So hindi lang. niya alam kung yung kanin niya, yung 10 kanin na nabenta, 12 lang pala yung report ng tao niya. So yung tao niya, kumita ng 2 kanin, ano? Diba? So ang problema po dyan, kung hindi natin gagawin itong sistema na sinasabi sa atin, baka mamaya, mas mataas na yung negosyo, nagne-negosyo na pala yung empleyado nyo. Oo. Hindi na pala kayo. Yung system kasi Tama para yun, sa Pascal. CCTV. Oo, para sa CCTV. Exactly. Pero, oo. Ang ano rin, merong sinabi si Kas Dulce. I-recommend ko din yung Yeah. spreadsheet mga classmate kung costing naman. Ayos rin naman yung spreadsheet. Google Spreadsheets, Oo, yan ang Google ginagamit ko sa ano. Tip Kasi lang yung din, lahat ng pwede mo nang mga tip na dapat yung i-considera. Adagdag ko na rin ngayon. Anong dapat yung i-considera kung anong tamang system na para sa inyo? Ang criteria ko lang naman is nakaka-input ng malaya ang mga user at nalalak yung data para hindi ma-manipulate. Yun lang yung simple lang criteria ko sa system. Kung accounting system naman yan, basta nalalak, mapipirmahan ng supervisor, mapipirmahan ng accountant na okay na to, audited na to. Itong specific period of time, hindi na to magagalaw, solve na to, ilalak na natin to. Kung meron man magtangkang mag-change ng period na yon, hindi na yun ma-edit. Meron na yung password, kailangan na yung pirma, kailangan na kayo na mag-request ng access
Yun lang kasi walang sense din kung magsisystem tayo pero nagagalaw freely, na-manipulate freely. Kaya kung araw-araw pwedeng i-lock yung system para hindi na ma-manipulate after na na-audit, tsaka okay na yung data, yun yung dapat nyo i-considera. Kasi kung nagsisteman lang kayo, pero wala siyang option na i-lock, magagalaw at maloloko pa rin kayo. Kaya kailangan natin maging mahigpit, maging mabuti, maging masinop sa system. Tama si Kas Archie. Na kailangan meron talaga tayong audit criteria na dapat hindi yan nagagalaw in a specific period of time kapag na-audit na. Ayan, isa yan sa mga tip kung gusto nyo kumuha ng system. Dapat nalalak. Freely nakaka-input lahat. Meron lang mga restrictions, pero dapat meron ding lock. Kung walang lock yan, red flag yan. Huwag nyo nang bilhin yan. Yung QuickBooks meron siyang financial lock. Pero kung walang financial lock yung plano yung bilhin, wag na. Lolokohin pa rin kayo ng mas magaling yung empleyado. Kasi namamanipulate freely eh. Kung mas magaling pala yung empleyado nyo mag-encode, naloko pa rin kayo. Kaya yun, i-considera nyong nalalak yung data. Na hindi siya madidelete na kung sino man. Kung na-audit na siya. Yun lang, napakaganda ng input ni Kas Archie. Maraming salamat sa inyo. Any questions pa about sa system at sa inventory costing? Baka meron pang magtatanong dyan. Wala na? Sa mga food industry. Ang tahimik ah. Nagpa-process pa, Kas. Nagpa-process yung iba. Okay lang. Actually, magandang tanungin natin siguro bago tayo yung mga may negosyo dito, ano bang ginagamit nilang sistema to track Oo. their inventories? Kasi syempre, yan yung may pinagdadaligan tayo lahat eh. 'Di ba? So maganda yung makita natin kung makagamit ba nila itong natutunan nila ngayon para ma-improve. Sino ba mga may negosyo na nandito sa meeting? Eto, open up ko na lang habang nag-iisip pa kayo ng Eto, nabanggit ko kanina na na-divide sa front end tsaka back end yung negosyo. Tama. Meron kasi tayong tinatawag na POS. Tayong lahat familiar sa POS. Nasa mall, nasa mga cafe, lahat. Para sa inyo ba, saan nabibilong ang POS? Sa front end o sa back end? May makakasagot ba? At may makakahula ba? Para sa inyo. Sige, Kas Archie. Okay, yung POS kasi, yan yung front-end capture, pero may back-end component yan. Consolidator of data yan eh. Tama, Kas? So parang may input file yan, input, gamit mo, yung cashier, hindi niya naiintindihan yung back-end. Hindi niya makikita yon. Bawal niya makita yon kasi mamamanipulate nga. At saka makikita niya ngayon kung i-force balance siya sa harapan eh. Diba? So tama yun. Ang POS or point of sale system, yun nga, it captures the point of sale data but meron siyang module sa likod to consolidate, to create reports. Reports that are relevant to different users. May mga reports that are required by the owner, nako-configure yan. May reports that are used by the inventory officer or by the logistics personnel, no? Depende sa mga program summaries na ginagamit nila. Tama ba yan, Kas? Tama. Tama ba yan, Kas? Ang So, 2 modules yan, front and back. Ang importante sa POS, basic lang naman. Ang POS, ang grocery kasi, napakadaming transaction. Ang daming nasa-scan yan. Kung idadirect mo yan diretso sa accounting software, baka pumutok yung computer nyo. Yung POS, siya yung nagko-consolidate, parang by batch. Nire-record niya lahat ng sale sa simula. Tapos, integrate nyo na agad sa accounting system. May heart eh. Kaya, Makagawa ka niyan. oo. Kapag may plano kayong ganyang mga negosyo, kung mga retail, especially grocery, isipin nyo mabuti yung POS na nakaka-export ng data na nai-integrate sa accounting software nyo. Kasi kailangan dugtong yan.
somehow, sabi ni Cas Archie, tama yun na ang POS sa front end kasi siya. Pero may component siya para maidugtong sa back end. Tawag doon input file. Oo. Mag-generate yan, mag-export ka ng isang file na generic yon, normally XML or Excel, di ba? Yung mga format na, or ano ba yun, CSV. yung mga, Oo. basta pwedeng text lang, ganun. Oo. Ang gagawin yan, i-configure nung iyong systems integrator, yung iyong setup, na yung input file na i-generate ng POS mo, a-acceptin nung backend. Mm-mm. Di ba? Pag gagawin nila, pagtutugmain lang nila yung data. Actually, hindi naman naiintindihan ng system yung ginagawa niya. Basta Oo. pinagdudugtong lang parang puzzle. Tama, Para tama. kung ano yung kailangan nitong isa, makukuha niya galing doon sa isa. Yun ang Oo. pag-uusap nila ngayon. Ang tawag doon, input file. No, na export ka dito, tapos import ka dito. Tapos ito naman, gagamitin niya yung information doon sa input file from the POS para gumawa na ng consolidated management report. Tama, Tama ba tama. yan, Cass? Tama, tama. Yes. Kaya, yung POS, okay may POS, pero hindi siya ang end. Hindi siya ang pinaka-last. Huwag kayong makampanteng may POS na kayo, pero wala pa kayong accounting software. Kasi kailangan magkadugtong yan. Ang POS hindi nakaka-track ng collectibles, accounts payable, hindi yan nakaka-report ng inventory valuation, kung magkano na yung mga valuation ng inventory nyo. Ang POS talaga Yan yung, POS lang. Ano, Kas? Yan yung ano, yan yung isa sa mga kinuha kong system noon na hindi umubra sa akin, na sayang lang. Mm-mm. Parang POS type kasi yon, kaya hindi umubra sa akin. Oo. Pero okay yung Kaya POS. sayang. Pero depende na talaga. Yung sa mga B2B business, yung sa mga by project na, yung mga printing, yung mga yung mga malalaking mga projects na, pwede na dumiretso sa accounting software yan. Kasi hindi naman user yan eh. Pero yung mga kapehan, yung mga grocery, kailangan dumaan yan. Hindi yan pwedeng dadirect sa accounting software. Baka mamanipulate pa kayo ng cashier nyo dyan checkmate kayo agad. Tapos, ang ligaya. Tapos, Baka nag-uuwi na ng kilo-kilong asukal sa kilo-kilong kape. Ang mahal tuloy ng cost of goods mo. tapos walang nakalagay na cost of Nakakapag-uwi good. Walang nakalagay na nag-output. G-normal entry pala para hindi lumabas sa report para mag-0-0. Checkmate ka. Magaling palang mag-accounting yung cashier nyo. Force balance. Tawag nun, force Force balance. balance. So yun, kaya importante talaga maintindihan din natin to Oo. para align talaga yung software na yung accounting system na gagamitin natin doon sa business natin. Kasi sa akin, naging lesson learned yun eh. Nag-avail ako talaga ng isang printing system, pero yun pala, naka-design doon sa Retail. may shop, physical Oo. shop. So may walk-ins, may POS. Yung company ko ay naka-design for corporate transactions. So hindi ko nakita yung mga collectibles, so nasayang. Walang So, APAR. Oo. Hindi mo Yes, mabangkat. oo. Hindi mo Walang APAR. Kaya checkmate agad kung POS lang. Oo. Pero okay yung Lesson POS learned sa naman. simula. Okay yung POS sa simula. Maganda yan, Napakayos. ituro mo kasi accounting ka, di ba? Yung tinatawag nilang sales to collection, saka di ba sales to collection cycle, yan, maganda yan, pakita mo na yan. Sige, sa Ituro mo susunod. sa isang lesson mo tayo, di ba? Pwede, Tapos pwede. yung yung mga procurement to pay, yan, procurement to pay. Yan yung mga tinatawag nilang tower na systems ng tower frameworks ng isang negosyo di ba? Tama. Yung parang cash conversion cycle, ganyan. Yan, ganda. Dahil mo matuturo sa amin. Ang galing. Marami kang mga future tasks na may bibigay sa amin. Matutuwa kami dahil sa inyo. Sabi Maganda ni, yung na-share mo sa amin yan. sabi ni Cas Bevs, sa ngayon gamit ko Cas Peddler. Highly recommended ko yung Peddler talaga. Sa lahat ng POS yung Peddler, Pilipino gumawa niyan. Kaibigan ko yan, joke lang. Pero yung Peddler, napakalupit na POS talaga. Yung sabi ni Cas Archie na may may feature siya ng back-end. Halos may collections of payables na rin yung yung Peddler. Parang naging accounting software na talaga siya.
Pero may kulang pa rin, syempre. Kailangan pa rin siyang idugtong sa accounting software. Pero sa simula, okay na yung peddler sa simula talaga. Pero kung yung mga pangarap kasi natin, hindi pwedeng POS lang eh. Alam natin yan lahat. Yung mga pangarap natin hindi nakakasya sa POS. Pang accounting software talaga yung pangarap natin. Pang milyones, pang bilyones, 'di ba? Yung mga ganyan, mga SAP Lite, di ba? Yung mga medyo mahal na yun, subscription-based na kasi yan eh. Oo. No, yan yung mga pabayaran mo. Oracle, masyadong mahal na yung mga yan. So, tama. Actually, yan, saka parang, ano ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Pinakita mo sa amin kasi anong system yan kanina? Yung, kasi Peach 3 ba? Peach 3? Yung kanina, QuickBooks. Yung ginagawa mo ngayon? QuickBooks. Meron isa pa parang Peach 3, di ba? Parang mura lang yun yata yung mga maliliit na negosyo. Gumagamit din ng Peach 3. Oh, Anyway, marami namang klaseng ganyan. maraming available na ngayon sa market. Hindi na kayo problema sa accounting software kasi marami na yan sila. Ang atin na lang trabaho is pa-figure out kung ano yung dapat sa atin, anong nababagay sa mga negosyo natin. Kasi hindi ko naman din pinopromote Siguro yung kung QuickBooks Online talaga sa lahat. Oo, hindi naman tayo sponsored ng mga product na yan. Hindi, kasi siguro maganda yung natin sa mga kapwa nating negosyante or nag-a-aspire magnegosyo na encourage natin sila. Although medyo komplikado ito kasi parang baka iba sa inyo ngayon lang nakarinig ng ganito, no? Mm-mm. Remember guys, hindi nyo kailangan maging pinakamagaling sa lahat ng bagay pagdating sa negosyo. Kaya nga meron tayong na-hire na bookkeeper or accountant. Ang importante lang talaga is maintindihan ninyo yung konsepto ng control. Control sa costing, control sa inventory. Guys, dapat maintindihan nyo lang na may pagbabantay na kailangan nakasama sa pagbebenta. Kasi Exactly. puhunan nyo, hindi nyo mapapaikot kapag hindi nyo nabantayan. And ang pinakamaganda talaga dyan, guys, kung maghahanda kayo magnegosyo, is mag-aral muna tayo. Huwag tayo papasok sa negosyo ng iniisip natin benta lang ng benta. Hanapin natin yung mga tao katulad nitong nasa ating grupo na mapagtatanungan natin kung ano ba yung mga dapat na binabantayan, ano yung mga dapat na kukuha tayo ng consultant or ng isang kasi ang bookkeeper, magkano ang bookkeeper ngayon? 2,500 to 3,000 lang naman a month eh. Mapapaturo nyo na yan guys. So hindi nyo kailangan maging expert. Kailangan nyo lang maintindihan kung ano ba yung dapat na meron sa inyong controls. No? Which is yung system na ganito, napakagandang tool nito. Pero hindi nyo kailangan maging expert na paano mag-configure ng ganito or ano. Kailangan lang alam nyo kung anong ginagawa ng sistema at saka bakit nyo ginagawa yan. Tama ba, Kasyan? Tama, no? Tama. Yung Napakatulong. basic niya, basic. Kung CEO naman kayo talaga yung mga may-ari, hindi nyo na trabaho talagang mag-input dito. Exactly. Oo. Ang kailangan nyo lang masigurado is naiintindihan nyo yung report, yung Tama. management report na ginagawa nito. Mm-mm. Kasi dito nyo makikita ngayon kung, bumo-volume na tayo sa produktong ito, kausapin ko na yung supplier, hingi ako ng deal. Diba? Hingi ako ng deal kasi laki na ng benta natin itong produkto niya, yung ano. So yan yung trabaho ng may-ari, to find ways to optimize. To put everything together and find ways to optimize. Yan ang trabaho natin. Pero we cannot optimize what we don't understand. Tama ba yan? Tama ba yan, Cass? How Tamang-tama. can we optimize something when we don't know how it works? Diba? We don't need to know how to do it, but we need to know how it works and how to use it. Diba? How to use the knowledge that this system provides. Yan. How do we make decisions from the reports? Kasi pwede nyo sabihin sa mga bookkeeper nyo, gusto ko ganitong report. Gagawin nyo yun. Tama, no? Gagawin niya yun. Yun ang trabaho nila. I want to see this. Ganito gusto kong format. Gagawin nila sa inyo yun. Tapos i-generate nila yan. Tapos tuturuan na lang kayo paano i-generate yun. Pero ang importante, alam niyo yung gusto nyong bantayan. Which is yung inventaryo, yung benta, yung mga materials na natitira sa bodega, yung mga utang ng customer sa inyo, magkano dapat yung pera na pasok ng araw na to, ano yung mga nagastos ninyo, diba? Lahat yan, ma-account ninyo. Para lang din, hindi kayo natatakot na yung puhunan hindi babalik sa inyo pag meron kayong ininvest na inventaryo na binenta nyo. Kailangan masigurado nyo umiikot yung puhunan at kada ikot niyan, may sobrang bumabalik. Which is yun yung pambabayad nyo na expense. Diba? So paano nyo magagawa yan kung hindi nagtutukan? Minsan kasi nakatingin lang tayo sa aktual na pera na hawak natin, hindi kaya sa bangko. Pero hindi natin nakikita yung total na pera sa buong business.
collectibles, nandun sa supplies, minsan marami tayong pwedeng puhunan nandun sa supplier na binibigyan tayo ng terms. Meron tayong ganun eh. Mm-mm. So, importante, makita natin para yung mga decision making natin in the future mas calculated. Tama. Tama, Kas. Mm. Oo, tama yung sinabi mo, Kas. Kasi minsan meron kang, pwede mo, daming pera naman na pumasok ngayon ng bangko, pero hindi mo alam, may babayaran ka pa ng Oo, supplier, correct, naka-term correct. ka. Tapos magbabayad ka ng payroll, magbabayad ka ng Yeah. kuryente. Pag tinumatotal mo yan, bakit hindi ako kumita? Ang dami kong benta. Oo nga. Yung pala, yung costing mo, mali. Yung pricing mo, mali. Pag mali ang costing mo, mali ang pricing mo. Pag mali ang Checkmate, pricing mo, manipis ang margin mo, hindi mo cover overhead. Pag hindi mo na cover overhead, ubus ang puhunan mo, bangkarote ka. Tama. Tama yun. Tapos pag nananakawan ka, bumibilis pa yung pagkabangkarote mo kasi meron kang Bankrupt pinapali-check. ka na. No? Bankrupt Oo. ka na, may utang ka pa. At ang pinakamasakit pa dyan, pag nakita ng tao mong madali ka nakawan, naku, mamemerwisya yan. Yun ang pinakamalaki. Pag ang tao mo nakita, hindi mo naiintindihan ng pasok-labas ng pera at ang ikot ng inventaryo, Daling Nako, lokohin. yan Oo. ang pinakadelikado, lalo na kung yung empleyado mo galing sa ibang kumpanya or sa ibang employer na naloko rin niya doon, uulitin niya sa iyo yan. So, kailangan natin ng tulong na mga katulad ni Kas Kyle. Turuan tayo magbantay ng ating puhunan kasi yan ang buhay ng ating negosyo. Yun. GNB Ay, galing. subscription na yan. Nauna na si GNB dyan. Tinatrabaho pa. Ano yan? Tuition fee yan, Kas. Tuition fee. Di ba? Yes. Tuition fee yun eh. Mm-mm. Investment din sa learning natin. Yung School of Hard Knocks. School of Learning na learn through mistakes, di ba? Pero ang maganda dyan, may tool pala na ganito. Mm-mm. Galing. Ito, yung QuickBooks Online, flexible. Bank reconciliation, lahat. Tatake lang ang asset to liability owner's equity. Natatrack niya lahat. Accounting software talaga siya na tunay. Uy, pwede mo ituro sa amin yung Kas, yung basic formula na revenue minus cost of sales equals gross profit Tatake natin yan. minus fixed expenses. Yan, Baka ganda. baka Dami next yung is, matuturo sa amin. baka next is accounts receivable at saka accounts payable management na. Then, QuickBooks Online pa rin Parang gagamitin cash natin. flow. Cash flow na yun. Oo, cash flow na. Yun lang. Cash flow na. May Galing mga mo, questions Kas. pa ba? Ang tahimik nila ah. Parang tayo tatlo na nagsasalita dito. Kaya Kas nung Na-absorb nila yan, share ko lang Kas. share ko lang nung nakausap ko si Kyle. Nung time kasi na yun, medyo problema talaga ako about sa system ko. May sistema ako, kaya lang hindi ko talaga mag-gather yung gusto kong makita. Mm-mm. Nung after batch 5, ayun nga, nakilala ko to about dun sa accounting system or ano. Parang 3 tanong lang ata yung tinanong ko sa kanya eh. Kung paano at anong software at paano gawin. Ayun, nakita ko naman na talagang kaya niya. Basic eh. Nung tinanong ko, kaya ba? Basic. Basic lang talaga. Lahat Basta ng malaman mo ano, lang yung anong dapat Okay. mong gusto Alam niyo yung kunin. Pero generally importante- accepted accounting principles. Kaapi. pero- Gumagaapi ka. Yes, importante tayong mga negosyante. Alam natin yung system, alam natin yung flow ng company natin. Kasi kung hindi natin kabisado yon, hindi kaya gawin ng isang Kyle yun. Tayo pa rin yung mga negosyante. So, as a business owner, dapat alam natin para pag sinabi natin, sila na yung magta-translate dito sa sa QuickBooks or kung ano software man yan kasi mas kabisado nila yan. Kaya sila na bahala. Ang importante, mag-gather natin yung reports na kailangan natin. Yes. Galing. Hayaan nyo silang maging expert sa pag-manage ng integration to QuickBooks. Hindi nyo naman pagkakakitaan yung bilang negosyante kayo eh. Ang pinagkakakitaan yung benta at paikot ng puhunan, doon kayo tumutok. Pero sa Yes. pag-ikot ng puhunan, kailangan walang tapon yan, guys. Yun ang pinaka nakakatakot sa negosyo. Pag hindi mo naiintindihan saan napupunta yung puhunan mo, yan ang pinaka nakakatakot kasi baka nakikita ng empleyado mo na hindi mo alam, pag-aabusuhan ka niyan. Tama. Tama talaga eh. Thank you, thank you. Kaya hindi ako natakot kanina eh na may makalimutan ako. Kasi mga negosyante Wala itong naman. mga mas experience mo to sa akin eh. Kaya tira lang ng tira kasi alam kong meron katulad ni Kas Archie, Kas Janre na magbaback up. Thank you talaga sa inyo. Appreciate ko yung tulong nyo. Meron pa bang question? Baka ano? Hindi namin.
Appreciated din namin Cass yung kung anong meron ka. Malaking Oo, value yung niya. effort mo, Kas, para Napakaano maghanda yan. ng slides at mag-demo. Napakahalaga yan sa amin, Kas. Hindi yan biro. Pasalamat ka sa sponsors mo, Kas. Oo nga Kalimutan eh. mo magpasalamat sa sponsors mo. Yung hindi bayad, duplain nyo na. Oh, shoutout sa mga sponsors, oh. Naka-live to. Actually, na-shoutout ko na sila kanina. Nag-dry run. Promote ako na mag-attend sila kanina. So, ito. Shoutout sa mga sponsors. Maraming salamat. Nabudol ko kayo sa pag-sponsor ng live natin ngayon. Pero, nag-i-improve naman tayo. Shoutout sa inyong lahat na maraming salamat. Yung link, guys, ng mga business na to, nasa description na. Nilagay ko na siya agad para maka-order or maka-inquire na kayo sa mga negosyo nila. Thank you so much sa mga nag-sponsor. Yan. Last call, meron pa talagang parang nasa puso ko na may magtatanong pa, nahihiya lang. Or wala na talaga. Yan, okay na. Ayos. Congrats, Kaskal. Ang galing. Thank you po. Thank you sa tulong ni Chris Mark. Sulit. Sabi, napakalapit ng Pinapanood ko organizer yung live mo namin, eh. guys. Pinapanood ko yung live mo. Ayos ba? Oo, kanina lang kasi walang audio. Okay. Wait lang. Nakaligtaan ko kasi yung kanina Pero at least, nahabol naman. Thank you so much. Ayan. Ang ganda, lupit. Ayos Ayos, Kyle. Thank you so much sa mga nanood. Thank you so much sa mga nasa live. At saka umattend sa Zoom meeting. Thank you so much sa mga sponsor. Officially, i-temporary end muna natin yung live natin. Pero before Saka that, sa Wednesday pala, wait lang, Kaskal. sige. Sa sa Thursday, si Sir Archie ang Oo, mag-aano sa atin, tama pala. mag-decision. Oo. Promo, please, Archie. Sige. Isa sa mga gusto kong mai-contribute sa ating community ay yung mga pamamaraan paano sumubok sa negosyo nang hindi masyadong delikado. Kasi nakikita ko ngayon, guys, na ang dami sa atin, ang pangarap lang naman talaga makagawa ng side hustle or makagawa ng paraan para someday matigil na yung kanilang pagiging empleyado or mabigyan ng negosyo yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas para hindi na umaasa masyado sa kanila. Yan yung gusto kong solusyonan bilang tulong ko sa ating community. Ang bala ko po, nag-umpisa ako last week, pinag-usapan natin, although nakita ko yung mga room for improvement ko doon, masyadong mahaba yung module ko, ang dami kong gustong i-share. Pero ang maganda doon, napakita ko sa inyo na ang pagnenegosyo pala ay hindi lang nangangailangan ng perang kapital. Pwede kayong magnegosyo with so many other things. Maraming klaseng kapital kasi, may tangible, may intangible. Lahat yan, doon sa mga hindi nakapanood nung ating meeting or nakasama last meeting, I'll do a very short recap para may pinanggagalingan tayo. And then we will take it forward to next steps. Anong pwede niyong mga gawin? At paano ba yung tamang pag-iisip kapag bubuo ka ng negosyo para masabi mo na na-cover mo lahat? Kasi ang mga iba, ang tingin nila negosyo ay pagbebenta lang at pagkokolekta ng benta. Hindi nila nakikita yung mga ibang dapat i-consider na yung gusto mo palang ibenta hindi naman significant dun sa market na gusto mo. So maraming mga bagay na sa tingin ko pag pag-usapan natin mas lilinaw. At hopefully, ang pangarap ko para sa lahat sa atin ay makita na umuunlad tayo kasi ang pinaka powerful na source of happiness para sa isang tao ay ang progress. Ang progress na nakikita mo lumalapit ka sa mga pangarap mo. And I'm sure kaya tayo nandito ngayon at nanonood dahil may pangarap talaga tayo maka-generate ng more income for ourselves and the ones we love. So tutulungan ko yan as much as possible. Maganda yung mga ganitong sharing kasi lahat naman ito ay tungo dun Paano tayo gagawa ng sustainable income streams? Paano natin palalakihin yung meron na tayo? Ang income natin ngayon ay sa pagiging empleyado lang, paano natin madadagdagan ng konti yan, di ba? Through systems that people pay for. Yan yung mga
gusto kong ito. So kung sa Thursday po, manonood kayo, paghahandaan ko ulit yan, pero I will make sure na yung ating discussion ay medyo bite-sized lang, but mahalaga siya kasi I will build off from that. Mas maganda yung nag-aaral tayo ng intindihin muna natin itong first step and then yung next step, hindi yung buo. Tama, Doon tama. muna tayo sa unti-unting pagpunta. May context. Yan. So yun kasi yung para we can progress towards it, no, rather than absorb everything at once. Baka hindi pa tayo ready doon. Sige. Okay, so maraming salamat. Naghahamon ng suntukan si Kas Janre, oh. Kasarchi, Yes. Opo. Kasarchi, yung about sa ano, di ba, Ay, pag-manage bakit na? ng ano, Laban. Ano po? Ano po? Kasarchi, yung Yes, about sa pagmamanage ng ano, ng mga tao sa itatakal mo rin yun, di ba? Yes. Opo, darating tayo dyan kasi ang Okay, tao is a component of business. Pero Opo. ang unahin ko po muna is ano yung business na lalagyan nyo ng tao. 'Di ba? Paano nyo magagawa muna yung system na magbabayad ng tao. Kasi yung tao, hindi sasama sa inyo yan pag hindi nyo sila kaya bayaran. So gawa muna tayo ng isang bagay na kaya magbayad ng tao. Tapos yung pag-progress natin towards the actual running of a business, diyan natin ituturo ko po sa inyo anong unang tao na i-hire ninyo. Anong function ng negosyo ang una nyong i-outsource. Kasi hindi pwedeng yung may-ari ng negosyo gumagawa ng lahat eh. Di po ba? Isasama ko yan. Oo. Pero unti-untiin ko lang po kasi baka pabalaupan tayo pag masyadong marami. So gagawin po natin, we will discuss things that will allow us to have a solid foundation. And then we will build on that foundation hanggang sa dumating tayo sa point na ay naintindihan na natin, kaya na natin subukan sa sarili nating buhay. Yan po yung aking pangako sa inyo. Ayos. Yes, Panalo. Kasarchi, okay na. Yun lang naman, ninano lang namin para Thank you. ano natin. Alam nila yung yung mga upcoming ano natin. Thank you, Kas. Chris Na. Mark. So, promote ko na rin Si Kat na... Leonard, nandito ba? Namimiss ko na si Kat Leonard ah. Madaming tinuturo sa atin yun eh. Wala siya Wala eh. Nag-ano siya, tinuturuan daw niya ng editing yung asawa niya. Oo, Ah, editing. Kagabi nandito siya eh. oo. Sinat Si sa Kat kanina. Chikoy. Si Cass Chikoy, nagsinalo ko siya eh. Si Cass Chikoy, may sarili pa siya ina-offer na free POS ha. Oo, Oh, sa Coco Express. Okay. Oo, so tignan niyo rin yun guys kung gusto niyo Oo, mag-start gawin niyo ng- rin option Kasi yung yun. ganda sa kanya, Oo, maganda rin tutulungan yun. niya kayo with the system hanggang delivery. Oo. Nakikita ko yung mga pinopromote niya eh. So in-update niya yung kanyang POS. Yung kanina yung platform yung delivery, hindi siya talaga business lang. Platform talagang delivery. Yun yung, di ba, Kyle? Tama ba, Kyle? Oo, tama, tama. Ang tawag doon fulfillment eh. yun eh. Fulfillment center siya. Mm-mm. Parang fulfillment siya eh. Hanggang nga sa sales eh. Meron yata siyang even sa marketing eh. Kaya yung maganda siguro minsan mag-present din siya sa atin para Invite ma-promote natin niya siya yung speaker. kanyang grupo. Hindi natin alam. Try natin. Try natin, try Why natin. not? Di ba? Try natin. Social Sige, naman sige. siya. Yun. Hindi So, natin alam eh. for the next Saturday, Try same natin. lang bang Zoom link as Chris Marks para kay Sir Archie? Ito lang din. Oo, Kasi sa mga... mag-invite kasi tayo sa labas. Oo. Sa labas, ang mga outsider kasi ang nire-reach out din natin dito, Oo. Kwas. Kaya ito yung ginagamit natin. Sa ganito lang, pero pag tambayan, doon Oo, sa okay lang. ano natin. At atin yun kasi hindi tayo pwede mag-invite ng ano doon, hindi pa kasali ng KMCC. Pero pwede tayo allowed na tayo Dito kasi, mag-invite kahit kanino, kahit doon sa group, pwede na tayo doon may Pinayagan naman tayo ni Kat Arvin eh. Oo. Pinayagan naman tayo, di ba? Oo. Kasi tulong natin to sa isa't isa. Kaya tayo sa community eh. Oo. Tumutulong tayo sa isa't isa eh. So, why not help the most people possible? Tama yun. So, sa mga nasa Basta Facebook ito, Live ngayon, ang thankful natin dito sa ano na to kasi in-sponsoran tayo ni Kas Liway at pinagpaubayan niya sa atin yung yung Shout out account kay niya Kas kasi Liway. iba yung oras niya doon eh. At Oo. ngayon siguro patulog pa siya. oo, tulog pa Ano yun. siya, late sila sa oras sa atin. Sobrang late. Oo. So yun lang mga Kas. Maraming salamat, guys. See you, bye-bye. Update lang. Wow, ang ganda naman yan. Sige, okay na tayo. Salamat mga kasmate ha. Thank you. Thank you so much, Pwede mga pa naman, kasmate. doon na lang sa Thank you so kabila. much. See you on Thursday. Thank you Bye-bye. po. Thank you Thank you, po. Ma'am Dulce. Bye-bye po. Dulce, Bye-bye po. Ikaw na ba? Kas Dulce. Thank Walang you. picture taking? Walang picture taking? Oh, Walang picture taking? Di ba nag-picture taking tayo?
Pwede, Ay, pwede. oo nga. Di ba? Kain, ikaw na dyan. Talaga. Screenshot mo, sayang. Screenshot na natin. Sige, 1, 2, Ay, 3. nakarecord naman kasi. Gallery mode. Sige, 1, 2, 3, smile. Yan, isa pa. 1, 2, 3, smile. Wait lang, maximize ko lang muna yung ano ko, camera. Ito. Ay, One. nakahabol si Cas Lorenzo. Oh. Cas Lorenzo. 1, 2, 3, smile. Ayos. Thank you so much sa mga nanonood. Thank you so much. Appreciate ko yung Maraming pag-attend salamat nyo. sa iyong effort lahat. Thank you so Sige, much sige. po. Much God bless po sa appreciated. ating Much lahat. appreciated. God Bye-bye po. bless, Cass. Thank Thank you. you sa lahat. Bye-bye. Bye-bye. Then,